Sabi, gawin mo na ng mabuti. Ibig sabihin mo, may pips na ka. Bigyan mo, panalangin mo. Kaya ma... Sa iba. Yes. Kasi mahal mo yung kapwa. Amen. Ang problema, namimili tayo ng minamahal. Tama? Namimili tayo ng minamahal. Sino minamahal natin kapag may? Sino minamahal natin pag may? Pagkain. Grabe. May kailangan. Sino minamahal natin kapag? Close kayo. Pag di mo close, di mo sasamahan yan, mamahalin yan. Tama? Alam mo, yung pinakamasarap na example ni Jesus, example na ginawa ni Jesus, na mahalin yung kapwa niya. Yung pagaling niya yung mga taong yung pagaling niya yung may taong may sakit, na wala nang pag-asa. Bigyan yung mga taong nangangailangan. Yun ang example ng ating Panginoon na ganun din nasundan natin. Ano ba ginagawa natin? Yan ang utos ng Diyos eh. Nasundan din natin, mahalin daw yung kapwa natin. Ibig sabihin kung paano natin lilinisin yung kapwa natin, paano natin pinapakain to, paano natin pinapalakas to, dapat ganun din na tayo sa iba. Kasi kapwa mo yun eh. Diba? Ay mahalaga ron, sabi nga ron, it means mahalaga natin ang ating sarili, na ganun din daw dapat tayo sa iba. Ano ang utos ng Diyos? Pangatlo, sabi nga ron, mahal mo yung kaaway mo. Ito, pinakamahirap. Mahalin ang kaaway. Napatingala nun si Diba? Michael. Yung pinakamahirap, sabi ng Lord, baka niloloko kayo. Matthew 5:44, dapat natapat sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nag-isig-usig. Sabi ko, di panalangin mo raw yung mga naglalait sa'yo, yung napupukol sa'yo ng negatibo, at mahalin mo rin yung kaaway mo. Kaya mo? Kaya mong mahalin yung taong nanira sa'yo? Kaya, pero mahirap. Parang mahirap, di ba? Diba? Kaya mong mahalin yung mga nangyayari sa'yo? Na ano? Kaya mong mahalin yung sumuntok sa'yo? Kaya din eh. Kaya mo yung nabugbog sa'yo, Jay? Kaya mo? Kaya dyan, kaya? Kaya. Diba? Yun ang utos ng Lord eh. Sabi nga nun, love your enemy, idalangin daw. Sabi nga, hindi panalangin daw natin yung mga kaaway natin. The question is, paano ba natin pinapanalangin ang kaaway yan? Sana mamatay na siya. Sana karmahin siya. Sana maaksidente siya. Diba? Alam mo, ito ang pinakamasarap siya. Ito ang pinakamalaking example ng Diyos sa atin. Nung minahal niya tayo. Kaaway tayo ng Diyos, yun ang katotohanan. Bakit? Sa lahat ng pagkakasala natin, kasalanan yun. Pag tayo nagkakasala sa Diyos, tinitingnan tayong kaaway ng Panginoon. Pero ginawa ng Diyos, minahal niya tayo. Bakit? Kasi importante tayo sa harapan ng ating Panginoon. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi ka kaibig-ibig. Tignan katabi mo. Diba? Minahal ng Diyos yan. Kahit hindi ka ibig-ibig, kahit sa kabila ng ating pagkukulang, pagkakasala, minahal tayo ng Diyos. Diba? Hindi minahal tayo ng Diyos ng buong puso. Hindi tayo minahal ng Dos para pagtiisan lang. O sige, mahalin ko na yan. Importante tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ang kaaway natin. Sabi gano'n, Luke 6:27, datapwat. Sinasabi ko sa inyo, kung sa inyong nakikinig, ibigin ninyo inyong kaaway, gawan ninyo ng mabuti at ang mga napuput sa inyo, gawan mo rin ng mabuti, manira sa iyo. Kaya mo? Gawan mo rin ng mabuti, yung mga nangutang sa hindi nagbayad. Hindi ko na sinisingil. Diba? Makoy, gawan mo rin ng mabuti, yung mga taong nanirira sa iyo. Hindi na nasira. Diba? Yung nagsasabi sa'yo, walang kwenta si Makoy. Ang sabi, gawin mo rin ng mabuti. Ibig sabihin mo, may pusta ka. Bigyan mo, panalangin mo. Kaya, Mak? Makoy? Pero ginawa ng Diyos sa atin yan. Yes. Tutusin, ginawa ng Diyos sa atin sa lahat ng bagay yan. Hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal tayo ng Diyos. Masama ugali ko, pangit ugali ko, masama akong tao, pero minahal tayo ng Diyos. Diba? Hindi nakakilala nyo si Butch Bellica. Ewan ko, naabutan nyo yun. Kilala nyo ba yun sa mga nakatatanda? Butch Bellica. Yung ginanapan ni Joe Diaz. Sa lab ng... Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!